Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa vengeance or in Tagalog, paghihiganti, no? Alamin natin sa video na ito kung bakit nga ba ipinagbabawal sa atin ng Diyos na huwag tayong maghiganti doon sa mga tao na nagkasala sa atin, no? Patunayan ko sa inyo guys na yan ay nakasaad sa Bible na hindi tayo pinahintulutan ng maghiganti, no? Basahin natin dito sa Romans chapter 12 verse 19. Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Nakasaad nga dito na huwag daw nating parusahan yung mga tao na nagkasala sa atin. Kung hindi, hayaan natin si God na maghiganti sa atin, di ba? Hayaan natin yung galit ni God ang maghiganti para sa atin, no? Kasi nakasulat sa Bible, ang paghihiganti ay para sa Diyos lang. So, kaya tayo pinagbabawalan ng Diyos na huwag tayong maghiganti kasi ang paghihiganti belongs to God alone. Siya lang ang may authority, siya lang ang may karapatan na maghiganti, hindi tayo. Kasi alam naman natin na siya yung judge natin, di ba? Siya yung magja-judge sa atin balang araw. So, kung may mga tao man na nagkasala sa atin, hindi yan makakaligtas sa judgment ni God balang araw. Kaya hayaan natin na si God ang mag-judge doon sa mga tao na nagkasala sa atin, no? Para hindi rin tayo i-judge ni God, no? Pinagbabawalan tayo na huwag tayong maghiganti doon sa mga nagkasala sa atin. Kasi alam ni God na bilang tao, ang personal vengeance natin or ang sariling paghihiganti natin ay nadadala tayo sa kapusukan natin, sa emosyon natin, di ba? Nadadala tayo sa matinding galit natin, kaya tayo naghihiganti. Kumbaga, ang paghihiganti natin pabigla-bigla, hindi na natin pinag-iisipan kung yung desisyon natin na yun ay mapapahamak ba tayo, mapapasama ba tayo, no? Hindi na tayo nag-iisip kasi nga nadadala tayo ng sobrang galit natin, no? At saka alam ng Diyos bilang tao, ang paghihiganti natin hindi makatarungan kasi nga mapupusok nga tayo, nadadala tayo ng galit natin, maaaring yung paghihiganti natin ay kung ano pa ang magawa natin doon sa mga tao na pinaghihigantihan natin, no? Maaaring masaktan natin sila, maaaring mapatay natin sila. Kaya nga ipinagbabawal sa atin na huwag tayong maghiganti kasi nga ang paghihiganti belongs to God alone. Si God lang ang may karapatan na maghiganti, no? At saka ang paghihiganti na yan ay opposite yan sa teaching sa atin ni Jesus Christ. Ano ang sabi sa atin ni Jesus Christ? Magmahalan tayo at patawarin natin yung mga tao na nagkasala sa atin. Ibig sabihin, kapag pinagplanuhan natin sila na paghigantihan ay wala tayong pagmamahal doon sa tao na yun. At saka, hindi natin sila napatawad doon sa mga kasalanan na nagawa nila sa atin. Ibig sabihin, nalabag natin ang kautusan ng Diyos, no? Na ang sabi ng Diyos sa atin, patawarin natin yung mga tao na nagkasala sa atin para patawarin niya rin tayo sa mga kasalanan natin na nagawa sa Kanya, no? Paano tayo papatawarin ni God kung tayo mismo hindi tayo marunong magpatawad doon sa mga tao na nagkasala sa atin? Kaya, mas piliin natin na patawarin yung mga nagkasala sa atin kaysa paghigantihan natin sila, no, na magkasala pa tayo sa Diyos, no? So, ano nga ba ang mga consequences na hatid ng paghihiganti, no? Kung bakit ipinagbabawal sa atin ni God yan, no? Number 1 na talaga, ang paghihiganti, hindi natin mapuputol ang cycle ng vengeance or paghihiganti, no? Kapag ganito ang naisipan natin na gawin. Kasi alam naman natin yung mga tao na gusto nating paghigantihan, may kamag-anak yan, may pamilya yan. Sa tingin ninyo, yung mga pamilya at saka kamag-anak niyan, hahayaan ba niyan na hindi rin makaganti sa inyo? Kaya kapag ganito ang magiging aksyon ninyo, hindi maputol ang cycle ng vengeance. As in, gantihan na lang yan. Wala nang katapusan na paghigantihan kapag ganito ang magiging aksyon natin, no? Kaya mas piliin natin na patawarin yung mga tao na nagkasala sa atin para hindi na lumala ang sitwasyon, hindi na madamay yung mga kamag-anak natin, yung pamilya natin mismo, no? Putulin na natin kaagad, no? Yung cycle ng vengeance na yan para hindi na madamay yung ibang tao, no? At saka, pangalawa naman, na consequence ng paghihiganti ay magkaroon ka ng kaguluhan spiritually at saka emotionally. Kasi alam naman natin na kapag tayo nakaramdam ng ganito na gusto nating maghiganti sa kapwa natin, ayan ay labag sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, nagkasala ka sa Diyos, masisiparate ka sa Diyos ngayon, no? Masisira yung relationship mo kay God. At saka, syempre kapag naghihiganti ka, kasi punong-puno ka ng galit, di ba? Mapusok ka, punong-puno ka ng galit, di ba? Punong-puno ka ng hinanakit dahil sa nagawa sa'yo ng tao na gusto mong paghigantihan. Matutrubol ngayon yung puso mo, di ba? Kasi nga galit na galit ka, magkaroon ka pa ng kaguluhan spiritually at saka emotionally dahil lang sa iniisip mo na paghihiganti, no? Kaya dapat huwag nating ugaliin ito kung ayaw natin na magkaroon tayo ng
spiritual at saka emotional turmoil, no? At saka number 3 naman na consequence ng paghihiganti ay maaring ito ang makakahadlang sa relationship natin kay God. Kasi itong pag-iisip natin ng paghihiganti, makasira ito sa relationship natin kay God. Kasi nga, ipinag-uutos sa atin na patawarin natin yung mga tao na nagkasala sa atin. So, ibig sabihin kapag naisipan mong maghiganti doon sa mga tao na nagkasala sa iyo, hindi mo nakuhang patawarin yung tao na yun, nagkasala ka sa Diyos. Kaya, masisira ang relationship mo kay God. Ito ang magiging hadlang sa relationship mo kay God, no? Kaya kung ikaw ayaw mo na masira yung relationship mo kay God, ay mas piliin mo na patawarin yung mga tao na nagkasala sa iyo kaysa paghigantihan mo sila. At saka, pang-apat naman, na consequence ng paghihiganti ay maaaring magbibigay ng kapahamakan sa iyo kasi syempre kapag ikaw nag-isip na maghiganti, baka mamaya kung ano yung magawa mo dun sa tao na gusto mong paghigantihan, baka masaktan mo, baka mapatay mo pa. Alam naman natin na kahit dito sa mundong ginagalawan natin, ang ganong aksyon natin ay may kaparusahan yan, di ba? Pwede kang makulong, pwede kang maparusahan sa ganong aksyon mo, mas lalo na sa final judgment. Kapag tayo humarap sa Diyos, malaki ang kaparusahan ng ganong aksyon natin, ng ganong pabigla-biglang aksyon natin, no? Maaari pang yan ang magiging dahilan para ang judgment sa atin ay doon sa hell ang punta natin kapag ganon ang gawain natin na mapaghiganti tayo na tao, no? Sa halip na maghiganti tayo doon sa kapwa natin na nagkasala sa atin, ano ang sabi sa atin ng Bible, ano ang dapat nating gawin? Number 1 na talaga, overcome evil with good. Kasi nakasaad yan dito sa Bible, sabi sa Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Nakasaad nga dito, wag daw nating paghigantihan yung mga tao na gumawa ng masama sa atin, no? Kung hindi, gumawa pa rin tayo ng kabutihan sa kanila, no? Yan ang nakasaad sa Bible, no? At saka pangalawa naman na dapat nating gawin sa halip na maghiganti tayo, ang nakasaad dito sa Bible ay love your enemies. Mahalin natin yung mga kaaway natin, no? Yan ang nakasaad dito, sabi sa Luke chapter 6 verse 35, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is good to the ungrateful and the evil. Nakasaad nga dito, mahalin daw natin yung kaaway natin, gumawa tayo ng kabutihan sa kanila, at saka magpahiram daw tayo sa kanila nang wala tayong inaasahang kapalit, para daw ang reward or ang gantimpala natin mula sa Diyos ay malaki daw. Ang makukuha nating gantimpala mula sa Diyos kapag ginawa natin ito, at matatawag daw tayo na anak ng Diyos, no? Kasi si God mismo ay mabait daw siya sa mga tao na hindi mapagpasalamat, mabait siya sa mga tao na masasama. Kaya dapat kung ano ang nature ni God, ganun din ang nature natin bilang Christians, no? Bilang believer, no? Pangatlo naman na dapat nating gawin sa halip na maghiganti tayo, ay dapat ay maging generous tayo sa mga tao na nagkasala sa atin, no? Sa mga tao na gumawa ng kasalanan sa atin. Kasi tulad ng nakasaad sa Bible, bless those who persecute you. Diba? Nakasaad sa Bible ay i-bless daw natin yung mga tao na nagpapahirap sa atin. At nakasaad din sa Bible na kung ang mga kaaway natin nagugutom, pakainin natin. Ang mga kaaway natin nauuhaw, painumin natin, no? Nakasaad yan dito sa Proverbs chapter 25 verse 21 to 22. If your enemy is hungry, give him bread to eat, and if he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Nakasaad nga dito na kapag ang mga kaaway natin nagugutom, pakainin daw natin. Kapag sila nauuhaw, painumin daw natin. Nang sa ganun daw, mapahiya daw sila sa ganung aksyon natin, na sa kabila ng kasamaan nila, ay nagawa pa rin natin silang pakitaan ng kabutihan, no? Para daw mapahiya sila sa ganitong aksyon natin, no? At saka, pang-apat naman na dapat nating gawin sa halip na maghiganti tayo, trust in God's justice, no? Kasi alam naman natin, si God ay God of justice. Kumbaga, makatarungang Diyos siya. Ang paghihiganti niya ay talagang patas si God, no? At saka ang paghihiganti niya may kasamang awa yan. Hindi katulad sa atin ng mga tao na mapupusok tayo. Ang paghihiganti natin ay wala tayong awa din. Hindi na natin iniisip kung ano ang magawa nating kasamaan doon sa tao. Basta nagpapatangay lang tayo sa galit natin. Si God, makatarungang Diyos siya. At alam naman natin na
ang karunungan ng Diyos ay mas mataas kaysa karunungan natin. Kaya hayaan natin si God ang maghiganti para sa atin. Magtiwala tayo sa justice na ipapataw ni God doon sa mga tao na nagkasala sa atin, no? Kasi tulad ng nakasaad sa Proverbs chapter 11 verse 21, be assured, an evil person will not go unpunished, but the offspring of the righteous will be delivered. Ang nakasaad dito, maging panatag daw tayo kasi ang mga masasamang tao daw ay hindi daw hahayaan ng Diyos na hindi maparusahan sa mga kasalanan nilang nagawa, no? Pero ang mga anak daw ng mga matutuwid na tao ay madideliver kasi hindi maparusahan ng ganitong kaparusahan. Kapag namuhay ka ng matuwid sa mundong ito, hindi mo matanggap yung kaparusahan, di ba? Kasi manamuhay ka ng matuwid, no? At saka paglima naman na dapat nating gawin ay piliin natin na magkaroon ng peace of mind sa halip na maghiganti, no? Kasi kapag ikaw naghiganti ka, mawawala yung peace of mind mo. Kung pinili mo magkaroon ng peace of mind, mas pipiliin mo na patawarin yung mga tao na nagkasala sa iyo para magkaroon ka ng peace of mind, magkaroon ka ng inner peace at inner joy, di ba? Kapag ikaw nakapagpatawad na, nakalet go ka na or nag-move on ka na, mawawala na ngayon yung sama ng loob mo, mawawala na yung galit mo, mawawala na yung bitterness mo kasi nakapagpatawad ka na. Malaki ang makontribute nun para magkaroon ka ng peace of mind, magkaroon ka ng inner joy, no? Kaya mas piliin natin na mamuhay ng may kapayapaan sa isip kaysa maghiganti tayo sa kapwa natin, no? Kasi ang paghihiganti na yan, mas lalo pa nating pinapalala ang sitwasyon kapag ganun ang naiisip natin. Kasi nga, hindi mapuputol ang cycle ng vengeance kapag ganun ang iniisip natin, no? Hindi lang tayo ang mapapahamak, pati pa yung pamilya natin matadamay pa kapag ganun ang gagawin natin, no? Kapag ganun ang iniisip natin, no? Kaya mas piliin natin na patawarin yung mga tao na nagkasala sa atin kaysa maghiganti tayo, no? Para na-comply natin, para nasunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, no? So, yun lang naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!